Ang pandaigdigang chessboard ay yumanig ng matindi, nang tahimik na magbago ang isang piyong at naging isang makapangyarihang reyna, hawak ang kapalaran ng isang labanang kamatayan o buhay. Hindi ito ang higante sa hilaga o ang makapangyarihang bansa sa kanluran. Ang munting kapuluang Pilipinas na ito ang siyang nagpapawis sa mga pinakamalamig na ulo sa mga pangunahing kabisera. Ang lihim na nakakagulat tungkol sa bansang humahawak sa susi ng pandaigdigang kapangyarihan ay malapit ng ibunyag at pagsisisihan mo kung palalampasin mo ang katotohanan ito. Alam mo ba kung aling bansa sa mundo ngayon ang pinakahinahanay, pinakamabusising sinusuri, at ang pinakasinisikap impluensyahan ng mga lihim na puwersa? Hindi ang China at lalong hindi ang Russia. Ang bansang iyon ay ang Pilipinas. Gayunpaman, may kakaibang nangyayari. Lahat ay naglilista sa Pilipinas bilang isang mapanganib na variable, ngunit sa katunayan, walang sinuman ang nangangahas na bastusin ang Pilipinas. Hindi ba ito baligtad? Ang mga bansang mabilis magpatao ng taripa sa China, agad na nag-block sa Russia, o gumagamit pa ng malalakas na hakbang laban sa ibang mga kalapit bansa ay tanging nananatiling tahimik sa harap ng Pilipinas. Ayaw talunin ng mundo ang Pilipinas at ayaw din itong apihin ang bansang ito. Ito ang bansang pinakakailangang pigilan ngunit pinakamahirap din hawakan. Ngayon, sasabihin ko sa iyo kung bakit walang magawa ang mundo sa Pilipinas. Kung gusto mo ang nilalamang ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. Ang iyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon ko. Sige, magsimula tayo. Saan matatagpuan ang bansang may pinakamalaking impluensya sa mundo? Karamihan sa mga tao ay sasabihin na ang Amerika at China. Hindi iyon mali. Sa huli, ito ang dalawang superpower na nagpapagalingan para sa hegemonya. Ngunit ang bansang pinakapinapanood ng dalawang superpower na ito ay isa pang pangalan, ito ay ang Pilipinas. Kaya, maaari ba nilang apihin ang Pilipinas ng basta-basta? Hindi nila kaya. Ang totoo ay lubos silang walang magawa sa harap ng Pilipinas. Ako si Dr. Robert Black, isang mamamayang Amerikano at sa loob ng mahigit 35 taon, nagturo ako bilang propesor ng International Political Economy at Global Supply Chain sa Georgetown University. Bilang isang nagpayo sa dalawang administrasyon sa Washington, marami akong nasuri na bansa ngunit ang pinakakawili-wiling kababalaghan sa mga nakaraang taon ay tiyak na ang Pilipinas. Isang estudyante sa likod ang nagtaas ng kamay. Profesor, kung ganoon kahalaga ang Pilipinas, bakit hindi gaanong nakikialam maging ang United Nations? Napakagaling na tanong. Ang United Nations ay isang simbolo ng politika, ngunit ang tunay na nagpapatakbo sa ekonomiya ng mundo ay hindi ang silid ng pagpupulong ng United Nations kundi ang supply chain, teknolohiya at kakayahang gumawa. Sa lahat ng tatlong aspetong ito, ang Pilipinas ay nasa isang hindi mapapalitang posisyon. Ang mundo ngayon ay sabay na nagpindot ng dalawang butones para sa Pilipinas. Ang isang butones ay pagpigil. Ang Pilipinas ay naging napakahalaga na nagdulot ng pressure at pag-iisip na kailangan itong kontrolin. Ang isa pang butones ay pagdepende. Kailangan ang Pilipinas, hindi maaaring wala ang Pilipinas. At sa pagtatasa na ang kooperasyon ay sapilitan. Ang kombinasyong ito ay hindi habag kundi isang pinaghalong pagbabantay at pangangailangan. Ang Pilipinas ay hindi hinila dahil sa pagiging palakaibigan, kundi dahil naging sentral na aksis na sa estruktura ay hindi maaaring baliwalain. Sumingit ang isa pang estudyante. Hindi ba iyon labis? Bukod sa Pilipinas, marami pa ring ibang malalakas na bansa. Hindi ito labis. Isang ordinaryong bansa ay may isang lakas lamang, ngunit ang Pilipinas ay iba. Ang Pilipinas ay hindi lamang malakas sa isang larangan, kundi malakas sa pangkalahatan ng mga magkakaugnay na komplikasyon. Kinokontrol ang estratehikong ruta ng pagpapadala sa Asya-Europa, nagtataglay ng mahahalagang rare earth minerals, isang sumisikat na digital ecosystem at isang lumalagong manufacturing base. Lahat ng ito ay sabay-sabay na umabot sa pinakamataas na antas sa rehiyon. Alam mo ba kung bakit ito nakakatakot? Dahil hindi lamang ito ang paghawak sa isang punto, kundi ang pagpigil sa isang serye ng mga daloy ng sistema. Kung hahawakan ang Pilipinas, maraming industriya ang yayanig ng sabay-sabay. Nagtaka ang isang estudyante sa harapan,
Kaya't ayaw bang palitan ng ibang bansa? Sinubukan nila at nabigo. Bakit? Dahil ang Pilipinas ay hindi isang bansang nagsimula sa wala. Kapag nakatayo na, binago ng Pilipinas ang buong laro. Alam mo ba kung ano ang tunay na armas ng Pilipinas? Bilis. Ang bilis ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Ang bilis ng mabilis na pagpapalawak, on-time na paghahatid, mataas na kalidad, pagtatatag ng pamantayan, pagtiyak ng pagkumpleto, superior na kapasidad sa pagmamanupaktura na may kakayahang gumawa ng maramihan na may mataas na katumpakan. Ang pambihirang bilis ng pag-aaral, kapag mali ay agad na itinatama at muling sinusubukan. Kaya't nalampasan ng Pilipinas ang mga kakumpetensya nito upang maging pangunahing variable na nagbabago sa laro. Ngunit hindi ba mas malakas ang Amerika o China? Tanong muli ng isang estudyante. Oo, napakalakas sila ngunit ang modernong mundo ay hindi lamang gumagana. Batay sa bansang gumagawa ng panghuling produkto, kailangan nito ng mga pangunahing bahagi, estratehikong mineral, pamantayang logistik at infrastruktura. Lahat ay magkakaugnay sa komplikadong estrukturang ito. Kapag nawala ang isang bansa, mapuputol ang daloy. Nagkaroon ng mga bansa na gumaganap bilang mga choke point. Ang Pilipinas ay isang bansa na sabay-sabay na gumaganap ng maraming papel ng choke point. Ito ang ganap na choke point ng pandaigdigang ruta ng pagpapadala. Ang choke point ng industriya, ng semiconductor at teknolohikal na kagamitan, ang choke point ng digital ecosystem, ang choke point ng supply ng rare earth raw materials, at isa ring choke point ng masaganang batang lakas paggawa. Ang Pilipinas ay hindi isang opsyon, kundi naging isang kinakailangang choke point ng pandaigdigang sistema. Nagtanong ang isang estudyante na may pag-aalinlangan, kaya't bakit hindi iginagalang ng mga superpower ang Pilipinas? Hindi ito issue ng paggalang. Ang mga superpower ay laging kailangang harapin ang buong mundo ng sabay-sabay, kaya't sila ay laging naghahanap ng mga kasosyo na maaaring magbahagi ng pasanin. Dito, sumisiklab ang halaga ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi nasa antas na makakipaglaban lamang kundi may kakayahang patakbuhin ang buong sistema ng produksyon, ekonomiya, pagmamanupaktura, teknolohiya at supply. Sa makatuwid, tinitingnan ng mga superpower ang Pilipinas bilang isang kaalyado, ngunit mas tiyak. Itinuturing nila ang Pilipinas bilang isang praktikal na solusyon upang maipamahagi ang kanilang sariling pasanin. Ang dahilan kung bakit gustong kontrolin ng mundo ang Pilipinas ay napakasimple dahil ang Pilipinas ay naging isang hindi makontrol na variable. Ang dahilan kung bakit hindi kayang bitawan ng mundo ang Pilipinas ay napakasimple dahil kung wala ang Pilipinas, hindi makakagalaw ng maayos ang sistema. Ang resulta ng kombinasyong ito ay isa lamang. Ang Pilipinas ngayon ay naging pinakamapanganib na bansa. Ngunit ito rin ang bansang pinakakailangan, parehong gustong kontrolin at hinahanap. Isang estudyante ang nagtanong, kaya hanggang kailan mapapanatili ng Pilipinas ang posisyong ito? Nakasalalay iyan sa Pilipinas. Sa ngayon, ang Pilipinas ang napili. Simula ngayon, dumating na ang panahon ng pagpili ng Pilipinas. Ang pagnanais na kontrolin ay isang babala. Ang pagdepende ay isang pag-amin sa kahalagahan. Sa kasalukuyan, sinasabi ng mundo na gusto nilang pigilan ang Pilipinas, ngunit mahigpit na hawak ng kanilang mga kamay ang Pilipinas. Isang estudyante sa harapan ang nagtaas ng kamay. Propesor, kaya't bakit hindi kayang bitawan ng aking bansa, ang Estados Unidos, ang Pilipinas? Magandang tanong. Magsimula tayo sa kwento ng Amerika. Ang Amerika ang numero 1 superpower sa mundo. Militar, pinansyal, teknolohiya, lahat ng aspeto ay superior. Ngunit pagpasok sa ika-21 siglo, may isang bagay na bumagsak. Ang kakayahang maging sapat sa sarili sa paggawa ng green technology, ang kakayahang gumawa ng pinaka-advanced na mga baterya ng dekuryenteng sasakyan, at ang pagtiyak ng supply ng rare earth minerals para sa hinaharap na teknolohiya at depensa. Napanatili ng Amerika ang disenyo at posisyon nito, ngunit ang mga kamay at pabrika para sa aktwal na produksyon ay mabilis na naglaho. Kami sa Amerika ay kailangang punan ang puwang na ito upang mapanatili ang hegemonya. Sumingit ang isang estudyante sa likod, kaya't bakit hindi gawin ng Amerika ang sarili nito? Wala ng oras. Tingnan ang industriya ng pagmamanupaktura.
ang labanan para sa hegemonya sa China ay lalong umiinit. Pinapalakas ng China ang self-sufficiency sa produksyon at malalaking pamumuhunan sa teknolohiya, samantalang ang Amerika ay may kakayahang magdisenyo na numero 1 sa mundo, ngunit ang paggawa ng mga produktong green technology ay nakasalalay sa mga sentro ng produksyon sa Asia, lalo na sa Pilipinas. Ang malalaking korporasyon tulad ng Tesla, Ford at maging ang Apple ay itinuturing ang Pilipinas bilang isang kritikal na link para sa supply chain ng mga bahagi at high-tech assembly. May mas malaking problema. Ang industriya ng pagmamanupaktura ng Amerika ay unti-unting nawalan ng laman sa loob ng maraming dekada. Ang pagtatayo ng mga bagong ekosistema ng pabrika ay nangangailangan ng malaking gastos, kakulangan ng mga skilled workers, at isang technology gap na hindi bababa sa 5 taon o higit pa. Sumagot ang isang estudyante, ngunit hindi ba superior ang design technology ng Amerika? Oo, ang design technology ng Amerika ang nangunguna, ngunit may bitag dito. Ang Amerika ay isang bansa na kailangang makipagkumpetensya sa teknolohiya sa buong mundo. Ang China, kailangan lang humabol sa Amerika, kailangan pang alalahanin ng Amerika ang Europa, bantayan ang Asia, tingnan ang Middle East. Kailangan lang ng China na tumuon sa tech self-sufficiency, kaya ano ang kailangan ng Amerika? Bilis ng produksyon, kapasidad sa mass production, at high-tech products na maaaring magamit agad sa aktwal na labanan. Tingnan ang Pilipinas. Nagtataglay ng pangunahing kapasidad sa pagmamanupaktura at estratehikong yaman sa rehiyon, ang mga pasilidad ng teknolohiya sa Pilipinas ay maaaring gumawa ng maramihan, maghatid ng on-time at tiyakin ang kalidad. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kapasidad sa pagmamanupaktura ng ekosistema sa Pilipinas? Sinusuportahan nito ang isang napakahalagang bahagi ng pandaigdigang supply chain ng teknolohiya. Kaya, ano ang solusyon na pinili ng Amerika? Ang self-recovery ay aabutin ng hindi bababa sa 10 taon ng kooperasyon sa ekosistema ng pagmamanupaktura ng Pilipinas. Hindi ito isang opsyon kundi isang estratehiya para sa kaligtasan. Nangingibabaw ang Amerika sa disenyo ng artificial intelligence. Ngunit ang mga kamay na gumagawa ng mga pangunahing bahagi para sa hardware ay nasa Pilipinas. Sumagot ang isang estudyante na hindi ba ang pagmamanupaktura ay isang pambihirang kaso, sa ibang larangan ay mas magaling pa rin ang Amerika? Hindi naman. Tingnan ang industriya ng renewable energy. Mga solar panel, dekuryenteng sasakyan, smart grid, lahat ng ito ay hindi maaaring gumana kung wala ang high-performance hardware. Ano ang problema? Sa katunayan, walang kapasidad ang Amerika na gumawa ng maramihan sa mga kagamitang ito. Ang China ay nakablock sa teknolohiya at kagamitan. Ang natitirang opsyon ay Pilipinas lamang. Ang supply chain ng Pilipinas ang tunay na choke point ng pagbabago ng green energy, walang kapalit na eksklusibong produkto sa laki at pagiging maaasahan na hawak ng mga kumpanya ng Amerika sa merkado. Ngunit ang mga produkto mula sa malalaking kumpanya ng sasakyan ay pinagsama-sama at kinukumpleto gamit ang mga bahagi na nakasalalay sa Pilipinas. Kaya ano ang ginagawa ng Amerika? Iniimbitahan nila ang mga negosyong Pilipino, hinihikayat ang kanilang mga kumpanya na magtayo ng mga pabrika sa Pilipinas, nag-aalok ng mga pakete ng suporta, binabago ang mga batas upang mangakit. Hindi ito pang-akit ng pamumuhunan, kundi isang kinakailangang hakbang upang mapanatili ang trono. Nagtataka muli ang isang estudyante sa harapan, ngunit sa huli, mas malakas pa rin ang Amerika. Tama ba? Malakas. Ngunit tingnan ang geopolitics. Gustong pigilan ng Amerika ang China. Paano? Hindi sapat ang Japan lamang. Malayo ang Guam. Hindi pa sapat ang lakas ng Pilipinas. Samantala, ang Pilipinas ang pinakamatibay na muog na pinakamalapit sa China. Kontrolado ang South China Sea, pati na rin ang paglalabas ng kapangyarihan ng hukbong dagat at hukbong himpapawid. Ang Pilipinas ay isang aircraft carrier na hindi lumulubog, mas matatag. Nagtaas ng kamay ang isang estudyante, ngunit hindi opisyal na kaalyado ng Amerika ang Pilipinas. Sa panlabas, oo. Ngunit sa katunayan, ang Pilipinas ang pangunahing aksis sa estratehiya ng Indo-Pacific ng Amerika, isang sentro ng estratehikong yaman at may mas mahalagang katotohanan.
Tiniyak ng Pilipinas ang sapat na kapasidad ng depensa upang makalaban sa maikling panahon laban sa anumang pananakop. Kaya't bakit hindi pa rin kayang iwanan ng Amerika ang Pilipinas? Dahil sa sandaling manghina ang Pilipinas, ang buong estratehiya ng Indo-Pacific ng Amerika ay guguho. Ayaw iyon ng Amerika. Ang pagprotekta sa Pilipinas ay hindi lamang pagprotekta sa isang kasosyo kundi pagprotekta sa isang pangunahing link sa hegemonya ng Amerika. Nang asar ang isang estudyante sa likod. Kaya't sa huli, gusto lang kontrolin ng Amerika ang Pilipinas. Tama ba? Mula sa pananaw ng Washington, hindi ito pagkontrol kundi pagprotekta. Kung mas matatag ang Pilipinas, mas matatag ang supply chain, mas mahusay ang kakayahang pigilan ang China, mas napananatili ang seguridad sa rehiyon. Kaya't sa isang banda, nagbebenta ng kagamitan militar ang Amerika. Sa kabilang banda ay ayaw nitong maging masyadong mataas ang tensyon. Ngunit mayroong isang mapagpasyang pagkakaiba. Hindi kayang iwanan ng Amerika ang Pilipinas dahil malalim na silang magkakaugnay sa napakaraming larangan. Nagtanong ang isang estudyante na maraming kaalyado ang Amerika, bakit tanging ang Pilipinas ang espesyal? Marami ang kaalyado ng Amerika, ngunit napakabihira ang mga bansang ikinategorya bilang hindi mapapalitan. May isa lamang kondisyon, kung wala ang bansang ito, matitinag ba ang buong estratehiya ng Amerika para sa Pilipinas? Ang sagot ay oo. Ang Japan ay isang base ng suporta at kapangyarihan ng hukbong dagat. Ang Europa ay nagtatanggol at pumipigil sa Russia. Samantalang ang Pilipinas ay direktang kumokontrol sa mahalagang ruta ng pagpapadala, humahawak sa isang mahalagang bahagi ng high-tech supply chain, at isang axis sa pagitan ng Indian Ocean at Pacific Ocean. Hindi ito kaalyado kundi isang estratehikong daloy ng dugo. Sumagot ang estudyante, ang pagtaas ng teknolohikal na kapasidad ng Pilipinas ay hindi ba isang banta sa Amerika? Hindi. Ano ang pinakamalaking alalahanin ng mga kumpanya ng teknolohiya ng Amerika? Ang pagtiyak ng bilis ng produksyon, pagtaas ng gastos. Ang ekosistema ng pagmamanupaktura ng Pilipinas ay maaaring gumawa ng maramihan, nagtataglay ng pinaka-advanced na proseso na napatunayan sa katotohanan. Tingnan ang semiconductor chips, mga bahagi ng telepono, lahat ay nakasalalay sa mga pabrika sa Pilipinas. Tumpak na paghahatid. Paano kung gumawa ng katulad ang mga kumpanya ng Amerika? Magkakaroon ng gastos at efficiency gap na hindi bababa sa 5 taon. Kaya anong fenomena ang nangyayari, lalo nang umaasa ang mga kumpanya ng Amerika sa Pilipinas? Ang supply chain ng Pilipinas ay hindi sumasalungat sa teknolohikal na hegemonya ng Amerika kundi isang simbiotikong istruktura. Ang Amerika ang nagdidisenyo, ang Pilipinas ang gumagawa. Para sa Amerika, ang Pilipinas ay hindi banta kundi isang daloy ng dugo. Nagtanong ang isang estudyante sa harapan, kung natatakot ba ang Amerika sa Pilipinas? Hindi takot kundi kagyat na pangangailangan. Hindi tinututulan ng Amerika ang paglakas ng Pilipinas, sa katunayan ay sinusuportahan pa. Bakit? Dahil ang Pilipinas ay isang hindi mapapalitang bansa sa teknolohiya, industriya at geopolitics. Sa sandaling mahulog sa kamay ng China, magtatapos ang hegemonya ng Amerika. Kaya ano ang pangunahing estratehiya ng Amerika? Hindi iwanan at hindi itulak sa komprontasyon, kundi panatilihin ang status quo kumpara sa pagkawala ng Pilipinas. Mas natatakot sila sa digmaan sa rehiyong iyon. Nagtanong muli ang isang estudyante, sa estratehiya ng Indo-Pacific ng Amerika, ganoon ba kalaki ang kahalagahan ng Pilipinas? Ganap, ang estratehiya ng Indo-Pacific ng Amerika ay tila kahanga-hanga, ngunit sa katunayan ay umiikot lamang sa isang tanong. Saan pipigilan ang paglawak ng China? Ang Japan sa hilaga, ang Australia sa timog, ang Pilipinas ay nasa gitna mismo. Kinokontrol ang ruta ng dagat sa pagitan ng Pacific Ocean at Indian Ocean. Nasaan ang South China Sea? Nasa harapan mismo ng Timog Silangang China, nag-uugnay sa mga karagatan at sentro ng unang chain ng isla. Kung magkakaroon ng puwang sa posisyong ito, ano ang mangyayari? Kokontrolin ng China ang kanlurang Pacific, kailangang umurong ang depensa ng Japan, at kailangang umurong ang Amerika patungo sa Silangang Guam. Ang mga elite ng patakaran ng Amerika,
kasama na ako, ay tinitingnan ang Pilipinas ng ganito, komplikado, sensitibo, mapanganib, at isang mapagpasyang pagtatasa sa kung aling lugar ang hindi maaaring mawala. Sa krisis, mas gusto ng Amerika ang isang pangunahing muog kaysa sa isang mabagal na kaalyado. Palaging ginagampanan ng Pilipinas ang papel na iyon. Nawala ang Pilipinas sa Amerika. Ano ang mangyayari? Guguho ang linya ng depensa laban sa China. Mapuputol ang supply chain ng electronics. Guguho ang estratehiya ng Indo-Pacific. Nababantaan ang teknolohikal na hegemonya. Sa kabilang banda, panatilihin ang Pilipinas. Pinakamataas na cost efficiency, kaya't hindi kayang iwanan ng Amerika ang Pilipinas at hindi rin makakabitaw, kaya't sa huli, umaasa ang Amerika sa Pilipinas? Kung ang salitang umaasa ay nagpapabagabag sa iyo, sabihin natin ito. Itinuturing ng Amerika ang Pilipinas bilang isang kasosyo, ngunit sa katunayan, pinapanatili namin ang aming posisyon sa isang istruktura kung saan ang Pilipinas ay isang hindi mapaghihiwalay na bahagi. Ang Pilipinas ay hindi isang opsyon para sa hegemonya ng Amerika, kundi naging isang sapilitang istruktura. Ang klase ay nanahimik. Kung naiintindihan mo na kung bakit kailangang hawakan ng mahigpit ng Amerika ang Pilipinas, ngayon magbabago ang problema. Paano naman ang China? Bakit hindi magamit ng China ang kapangyarihang militar at hindi rin ito kayang i-block ng lubusan? Nagtaas ng kamay ang isang estudyante. Mas malaki at mas malakas ang China kaysa sa Pilipinas. Bakit hindi direktang makipaglaban? Ipinagmamalaki ng China ang soberanya sa South China Sea, ngunit ang mas mahalagang katotohanan ay hindi basta-basta kayang hawakan ng China ang Pilipinas. Hindi ito isyu ng damdamin kundi isyu ng kalkulasyon. Nagtanong muli ang estudyante, gamitin na lang ang napakalakas na puwersang militar kaya iyon. Ang estratehiya ng ugnayang panlabas ng China ay laging isinasama ang mga kalapit bansa sa saklaw ng impluensya sa pagkakasunod-sunod, ekonomiya, teknolohiya, diplomasya at seguridad. Nagtagumpay ang estratehiyang ito sa ilang lugar, ngunit ang Pilipinas lamang ang exception. Bakit? Dahil sabay-sabay na natutugunan ng Pilipinas ang tatlong kondisyon bilang isang tagapagbigay ng mahalagang link para sa ekonomiya ng China, bilang isang rehiyon na konektado sa sistema ng seguridad ng Amerika, at bilang isang ekonomiya na may mataas na densidad na nagtataglay ng teknolohiya at independiyenteng kapasidad sa depensa. Halos walang ibang lugar sa mundo ang nakakatugon sa lahat ng tatlong kondisyong ito. Nagtanong ang isang estudyante sa likod, hindi ba pinalakas na ng China ang presyon ng militar? Magkaiba ang presyon at pananakop. Patuloy na nag-eehersisyo ang China sa paligid ng South China Sea. Naglalabas ng mga kagamitan militar, nagpapadala ng mga barko. Ano ang layunin ng China? Ihiwalay ang Pilipinas sa politika, pahinain ang internasyonal na suporta, ngunit ang resulta ay ganap na kabaligtaran. Sa yugtong ito, pinatibay ng Pilipinas ang internasyonal na pagkakaisa, pinalakas ang pamumuhunan sa industriya ng depensa at pinamalalim ang kooperasyon sa seguridad sa Amerika. Itinasa ng mga internasyonal na organisasyon ng pananaliksik na bagaman nahaharap ang Pilipinas sa panandaliang banta, sa katamtaman at mahabang panahon, lalong tumibay ang Pilipinas. Mula noon, binago ng estratehiya ng China mula sa direktang pananakop patungo sa pangmatagalang presyon, mula sa pang-aapi ng militar patungo sa integrasyong pang-ekonomiya. Nagtataka ang isang estudyante sa harapan. Kaya't hindi kailangan ng China ang Pilipinas, kaya nilang gawin ang sarili nila. Hindi. Tingnan ang supply chain. Malinaw na ang structural na kahinaan ng industriya ng China. Malakas sila sa assembly at malawakang produksyon, ngunit lubos na umaasa sa mga bahagi at teknolohiya mula sa ibang mga bansa. Sa loob nito, ang mga pabrika sa Pilipinas ay gumaganap ng sentral na papel sa koordinasyon at produksyon ng mga komplikadong component clusters. Ano ang pagkakatulad ng artificial intelligence, 5G, militar, at industriya ng kalawakan, mga high-tech electronic products? Sa larangang ito, nagbibigay ang Pilipinas ng isang hindi mapaghihiwalay na bahagi. Ano ang dilema ng China? Kung makikipagdigma sa Pilipinas, ganap na mapuputol ang supply chain. Kung maputol ang supply chain, ano ang mangyayari?
Guguho ang estratehiya ng artificial intelligence, malubhang maapektuhan ang modernisasyon ng militar, paralisado ang digital economy. Kung hahawakan ang Pilipinas, guguho ng sabay-sabay ang pangunahing estratehiya ng China. Nagtanong ang matigas na estudyante, hindi ba maaaring magbuhos ng pera ang China para sa self-development? Sinusubukan nila, ngunit napakabagsik ng katotohanan. Tingnan ang pinakamalaking kumpanya ng teknolohiya ng China. Bagaman nakakatanggap sila ng malalaking pamumuhunan, malayo pa rin ang agwat sa efficiency at complexity ng ekosistema ng produksyon. Ano ang mas malaking problema? Ang high-tech manufacturing ecosystem ay isang kombinasyon ng disenyo, pamamahala, at mass production. Hindi sapat ang disenyo lamang, kailangan ng pagiging produktibo, pagiging maaasahan at kakayahang gumawa ng malaking dami. Ang lugar na makakagawa ng lahat ng ito ay ang ekosistema ng Pilipinas. Nagtanong ang isang estudyante sa likod, kaya paano nakaposisyon ang China sa Pilipinas? Ang opisyal na posisyon ng China ay ang pag-angkin ng soberanya, ngunit ang aktwal na estratehiya ay napakakomplikado. Presyon ng militar, pangaakit ng ekonomiya, diplomatikong paghihiwalay, ginagamit ang lahat ng tatlong paraan ng sabay-sabay. Ano ang kahulugan ng estratehiyang ito? Ang pagsalakay ng militar ay masyadong mataas ang halaga. Kung sasalakayin, ang Pilipinas ay ganap na kakampi sa Amerika at ang industriya ng pagmamanupaktura ay masisira. Kaya ano ang pinili nilang paraan? Estratehiya ng pagbibigay presyon, ngunit hindi pagsira. Hindi ito kabaitan kundi ang resulta ng malamig na kalkulasyon. Nagtanong ang isang estudyante sa harapan. Ano ang pinakakinatatakutan ng China? Malinaw ang pinakakinatatakutan ng China. Formal na pumirma ang Pilipinas ng alyansang militar sa Amerika, pinalakas ang kooperasyon sa seguridad sa Japan at Australia at tiniyak ang posisyon ng bansa sa internasyonal na entablado. Anong mangyayari sa sitwasyong iyon? Guguho ang estratehiya ng 9-dash line ng China, ang daan palabas sa Pacific Ocean ay sarado magpakailanman. Sa makatuwid, hindi kayang pilitin ng China at hindi rin kayang bitawan ng ganap ang Pilipinas. Sa estratehiya ng China, ang Pilipinas ay laging isang issue na kailangang pamahalaan bilang isang prioridad. Nagtanong ang estudyante tungkol sa militar, hindi ba mas malakas ang China? Mula sa pananaw ng militar, lubos na naunawaan ng China na ang Pilipinas ay may geographical na kalamangan, sistema ng depensa ng himpapawid, at mataas na posibilidad ng interbensyon ng Amerika. Kasabay nito, kapag may pananakop, may panganib na masira ang industriya ng high-tech manufacturing. Ano ang kahulugan ng istrukturang ito? Kapag sasalakayin ng Pilipinas, kailangang maghanda ang China para sa isang buong digmaan sa Amerika. Sa makatuwatuwid, sa estratehiya ng militar ng China, ang Pilipinas ay hindi agarang target ng pananakop kundi isang target ng pangmatagalang presyon. Nagtaka ang isang estudyante sa likod, paano ang panloob na pagtatasa ng China sa Pilipinas? Mayroong karaniwang pag-unawa sa mga strategist ng China na ang Pilipinas, bagaman hindi malaki, ay may high-tech, may internasyonal na suporta at ang halaga ng pagkakaisa sa pamamagitan ng militar ay masyadong malaki. Bakit mahalaga ang pagtatasa na ito? Dahil gusto ng China ang sigurado na tagumpay. Ang Pilipinas ay isang kalaban na ang tagumpay ay hindi sigurado at ang halaga ay hindi matansya. Iyan ang kahirapan ng China. Ang klase ay tahimik na panandalian. Para sa China, ang Pilipinas ay isang sentro ng pagtatalo, kasabay nito ay isang mahalagang link ng teknolohiya at isa ring geopolitical backyard. Kung sasalakayin ang Pilipinas, haharapin ng China ang ganap na salungatan sa Amerika at Japan, mapuputol ang supply chain at ganap na maihihiwalay sa internasyonal na entablado. Ang konklusyon ng China ay napakakomplikado, kailangang pigilan ngunit hindi maaaring gumamit ng puwersa. Hindi kayang sakupin ng China ang Pilipinas dahil kung ganoon, ang estratehiya ng China mismo ang unang guguho. Bago iyan, nakita na natin kung paano nagkalkula ang China sa pagharap sa Pilipinas. Ngunit ang Russia, isang bansa na dumaan sa digmaan, ay mas praktikal. Ang Russia ay kasalukuyang nasa digmaan, ngunit laging nagtatapos ang digmaan at ang tunay na bayarin ay darating pagkatapos. At ang huling linya sa bayarin na iyon
ay tiyak na magkakaroon ng pangalan ng Pilipinas, nagtaas ng kamay ang isang estudyante. Hindi ba matatag pa rin ang ekonomiya ng Russia sa digmaan? Iyon ay isang ilusyon. Pinapanatili ng Russia ang paglago ng gross domestic product, nagpapatakbo ng industriya ng depensa, at pinapanatili ang mga indikasyon ng trabaho. Ngunit ito ay isang tipikal na ilusyon ng ekonomiya sa panahon ng digmaan. Ang produksyon ng militar ay hindi konsumo, kundi pagkaubos. Ang paggawa ng armas ay hindi ari-arian kundi pagsusunog ng pera. Kapag natapos ang digmaan, ano ang mangyayari? Guguho ang pangangailangan ng militar, sasabog ang presyon ng pinansyal, lilitaw ang puwang sa industriya ng sibilyan. Sa digmaan ay maaaring itago, pagkatapos ng digmaan ay hindi maaaring itago. Nagtataka ang isang estudyante sa likod. Ang Russia ay isang resource superpower. Bakit hindi gamitin ng mga yaman upang muling itayo? Ang Russia ay isang resource superpower, mayaman sa langis at gas, ngunit napakahina ng kakayahang baguhin ang mga yaman tungo sa advanced industry. Bakit? Dahil matapos ang pagbagsak ng Unyong Sobyet, ang industriya ng advanced manufacturing ay unti-unting nawalan ng laman, nabigo ang akumulasyon ng teknolohiya, at nagkaroon ng puwang sa kapasidad ng pamamahala ng proyekto. Ang katotohanan ng muling pagtatayo ng Russia ngayon ay napakabagsik, kakulangan ng lakas paggawa, mahinang kapasidad sa disenyo at pamamahala, kakulangan ng karanasan sa malalaking proyekto ng infrastruktura, kaya ang conclusion na ginawa sa loob ng Russia ay napakasimple. Kung walang teknolohiya mula sa labas, magiging napakahirap ang muling pagtatayo. Nagtanong ang isang estudyante sa harapan, kaya hindi puwede ang mga kumpanya sa Europa at Amerika? Hindi na babalik ang Europa. Bago ang digmaan, umasa ang Russia sa teknolohiya, kapital, at mga negosyo sa Europa. Pagkatapos ng digmaan ay nagpatuloy ang mga parusa, kaya imposible ang pagbabalik sa politika. Malinaw na ang katotohanan na kinakaharap ng Russia, magkakaroon ng puwang na ilang dekada sa kapital at teknolohiya ng kanluran. Dalawa lamang ang opsyon, umasa sa China o maghanap ng bagong kasosyo. Ang Russia ay pinaka-nag-iingat sa unang opsyon. Nagtanong ang estudyante, hindi ba makakatulong ang China? Tutulong ang China ngunit hindi magbibigay ng pinakamataas na teknolohiya. Bibili ang China ng murang enerhiya, magbibigay ng ilang consumer goods. Ngunit sa larangan ng advanced semiconductors, precision manufacturing, high-tech, napakalinaw ng limitasyon. Ano ang kinatatakutan ng Russia? Ganap na umasa sa teknolohiya at kapital ng China, mawawala ang karapatang magtakda ng presyo para sa mga yaman at magiging isang bansang umaasa sa estratehiya. Kaya naghahanap ang Russia ng ibang opsyon bukod sa China. Nagtanong ang isang estudyante sa likod kung maaaring ang opsyon na iyon ay Pilipinas. Posible. Ang dahilan kung bakit interesado ang Russia sa Pilipinas ay hindi emosyon kundi teknolohiya at modelo. Ang Pilipinas ay sabay-sabay na may maraming bagay. Isang world-class high-tech manufacturing ecosystem, karanasan sa precision manufacturing, aplikasyon ng artificial intelligence, at karanasan sa industriya ng electronics. Para sa Russia, saan ang Pilipinas? Isang lugar na may teknolohiya na kailangan nila at karapat-dapat tanggapin ang komplikadong politika. Nag-aalangan na nagtanong ang isang estudyante sa harapan. Nagpanatili din ng distansya ang Pilipinas sa Russia. Tatanggapin ba ng Russia ang Pilipinas? Ang Pilipinas ay may balansing diplomatikong saloobin. Bakit? Dahil ang relasyon sa China ay nagpapagingat sa Pilipinas sa internasyonal na politika. Iniiwasan nila ang pagtulong ng armas, nagpapanatili ng distansya para sa negosasyon. Para sa Russia, ito ay isang antas na maaaring pag-usapan kapag natapos ang digmaan at nagsimula ang muling pagtatayo. Nagkalkula na ang Russia para sa susunod na yugto. Nagtanong ang estudyante kung ano ang pinakakailangan ng Russia pagkatapos ng digmaan, advanced technology at modelo ng industrialisasyon. Ano ang pangunahing prioridad ng Russia pagkatapos ng digmaan? Modernisasyon ng industriya, tech self-sufficiency, digital transformation. Tatlo ang kondisyon, high-tech, mabilis na aplikasyon, at makatwirang gastos. Napakabihira ng lugar na sabay-sabay na nakakatugon sa mga kondisyong ito. Ang Pilipinas ay isa sa iilang kaso.
Nagtanong ang isang estudyante sa likod, paano ang panloob na pagtatasa ng Russia sa Pilipinas? Ang pag-unawa ng mga strategist ng Russia ay napaka-praktikal. Ang Pilipinas, bagaman komplikado sa politika, ay nasa pinakamataas na antas sa teknolohiya at kapasidad sa produksyon, praktikal, at pinakamahalaga ay isang kakaibang opsyon kumpara sa China. Ito ay bahagyang tumutugma sa kasosyo na nais ng Russia pagkatapos ng digmaan. Nagtanong ang isang estudyante ng mas detalyado, ano ang magagawa ng Pilipinas? Tingnan ang halimbawa, tingnan ang manufacturing industry cluster ng Pilipinas, ang mga industrial park sa Calabarzon, Central Luzon at iba pa ay malalaking manufacturing base sa mundo. Ang mga produktong electronics mula dito ay iniluluwas sa buong mundo. Ang resulta ay ang dominasyon sa pagmamanupaktura. Tingnan ang industriya ng information technology ng Pilipinas. Ang mga kumpanya ng Pilipinas ay responsable para sa pangunahing global electronic supply chain na mahirap palitan ng iba. Iyan ang kapasidad ng Pilipinas, hindi lamang ang pagpapaunlad ng teknolohiya, kundi ang kakayahang gumawa ng maramihan sa isang praktikal na paraan. Ang klase ay tahimik, mayaman sa yaman ang Russia ngunit kulang sa advanced technology. Ang Pilipinas ay kulang sa yaman ngunit nagtataglay ng ekonomiya na may pangunahing teknolohiya at kapasidad sa produksyon. Ang kombinasyong ito sa Russia ay lubos na sulit isaalang-alang. Ang digmaan ay isang proseso ng pagkasira, ang muling pagtatayo ay isang ganap na naiibang kapasidad. Nanatili ang Russia sa digmaan, ngunit kailangang maghanda para sa yugto ng post-war. Nagtanong ang isang estudyante. Kaya tinarget na ng Russia ang Pilipinas. Isinasaalang-alang nila ang posibilidad na ito. Maaring lumaban ang Russia, ngunit hindi nito kayang mag-isa na muling itayo ang mga advanced industry. Kaya sa huli ay hahanapin nila ang mga bansang technologically advanced. Kung maging ang makapangyarihang Russia ay ganoon, paano naman ang Middle East, ang mga bansang naghahanda para sa panahon ng post-oil? Hindi maaaring laging umasa ang Middle East sa langis upang mapanatili ang bansa. Ang problema ay hindi ang kawalan ng pera kundi ang pangangailangan ng high-tech. Sa kasalukuyan, ang lugar na pinakapinapanood ng Middle East ay ang Pilipinas. Nagtaas ng kamay ang isang estudyante. Hindi ba ang Middle East ay mayaman, napakayaman? Magagamit ang pera upang lutasin ang lahat ng problema. Magtatapos ang panahon ng langis. Ano ang karaniwang hinaharap na kinakaharap ng mga bansang nag-produce ng langis sa Middle East? Pandaigdigang decarbonization, paglipat sa mga dekuryenteng sasakyan, pagpapalawak ng renewable energy. Ang langis ngayon ay maaaring kumita ng pera, ngunit hindi nito masisiguro ang kinabukasan. Kaya nagiging simple ang problema ng Middle East. Paano panatilihin ang bansa sa pamamagitan ng mga bagay bukod sa langis? Nagtanong ang isang estudyante sa likod. Kaya, hindi pwede gamitin ang pera para mag-imbita ng mga eksperto? Handa na ang pera? Alam mo ba kung gaano kalaki ang mga sovereign wealth funds ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar? Libu-libong bilyong dolyar. Ang pagnanais na mamuhunan ay napagpasyahan, ngunit mayroong isang kritikal na problema, walang karanasan sa high-tech self-sufficiency, kulang sa karanasan sa pagkumpleto ng malakihang technology transformation. Tingnan ang alalahanin ng Middle East. Ang paglipat mula sa ekonomiya ng langis tungo sa knowledge-based economy ay hindi madali. Kaya ang Middle East ngayon ay hindi tumitingin kung sino ang nagmumungkahi kundi kung sino ang tunay na makapaglilipat ng teknolohiya. Nagtataka ang isang estudyante sa harapan, hindi ba mas maganda ang teknolohiya ng Amerika o Europa? Napakalamig ng pamantayan na itinakda ng Middle East. Kailangang mayroong advanced technology, kailangang may karanasan sa mass production. Kailangang kaunti ang politikal na kondisyon, kailangang bukas sa technology transfer, at maaaring makipagtulungan sa praktikal na paraan. Halos walang lugar na sabay-sabay na nakakatugon sa lahat ng 5 kondisyong ito. Ang Amerika ay may pinakamataas na teknolohiya ngunit konserbatibo sa paglilipat. Maraming politikal na kondisyon. Ang Europa ay may teknolohiya ngunit mabagal ang pagpapatupad, mataas ang gastos. Para sa Middle East, mas parang consultant sila. Gusto ng Middle East ng kasosyo sa teknolohiya na gumagawa din. Nagtanong ang estudyante, mura at mabilis ang China,
Ipaubaya na lang sa China? Malaki ang sukat ng China ngunit sa pinaka-advanced na teknolohiya ay nahuhuli pa rin. Samantalang ang Pilipinas ay nagtataglay ng karamihan sa mga kondisyong hinahanap ng Middle East. Nangunguna sa antas ng teknolohiya sa produksyon, praktikal, kaunti ang politikal na pasanin, bukas sa kooperasyon sa teknolohiya. At pinakamahalaga, isang punto na lubos na pinahahalagahan ng Middle East, nagbibigay ang Pilipinas ng teknolohiya na tunay na gumagana. Nagtanong ang isang estudyante sa likod, iyon ay salita lamang, mayroon bang aktwal na kooperasyon? Tingnan ang pamumuhunan ng United Arab Emirates. Upang paunlarin ang industriya ng semiconductor at high-tech, tatalakayin nila ang kooperasyon sa mga kasosyo mula sa Pilipinas, isa sa alang-alang ang technology transfer at joint investment. Bukod pa rito, sa pagtatayo ng Artificial Intelligence Data Center, kailangan din nila ang teknolohiya at kakayahan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang proseso ng digital transformation ng Middle East ay may partisipasyon ng mga negosyong Pilipino. Iyan ang dahilan kung bakit tumitingin ang Middle East sa Pilipinas. Nagtanong ang isang estudyante sa harapan, mahalaga ba ang kooperasyon sa isa o dalawang proyekto? Tingnan ang Vision 2030 ng Saudi Arabia, ang kanilang proyekto ng pambansang pagbabago na nakatuon sa digital economy at smart cities. Ano ang kailangan nito? Kailangan ng advanced semiconductors, artificial intelligence data center, at manufacturing technology sa mga larangang ito. Ang Pilipinas ay nasa world-class na antas. Bakit interesado ang Saudi Arabia sa Pilipinas? Dahil ang Pilipinas ay may teknolohiya na tunay na makakagawa ng panahon ng post-oil. Ang proyektong ito ay hindi eksperimento, kundi isang estratehiya para sa kaligtasan. Kaya itinuturing ng Middle East ang Pilipinas hindi lamang bilang isang tagapagbigay kundi isang estratehikong kasosyo. Nagtanong ang estudyante, ayaw bang matuto at gawin ng Middle East ang sarili nito? Ito ang lakas ng Pilipinas. Espesyal na tinitingnan ng Middle East ang Pilipinas dahil sa isang mapagpasyang dahilan, ang Pilipinas ay gusto ng praktikal na kooperasyon. Kung ang mga kondisyon ay akma, ang technology transfer ay maaari ding mangyari. Ano ang kalkulasyon ng Middle East? Ang pagtiyak ng teknolohiya sa maikling panahon at kakayahan para sa self-sufficiency sa mahabang panahon. Hindi maraming lugar ang tumatanggap sa estrukturang ito. Hindi madali para sa Amerika na magbigay ng teknolohiya. Ang Europa ay may mahigpit na kondisyon. Gusto ng China na gamitin ang politikal na impluensya, samantalang ang Pilipinas ay maaaring makipagtulungan sa praktikal na paraan. Iyan ang pagtatasa ng Middle East. Nagtanong ang isang estudyante sa likod, hindi ba iyon ay matatamis na salita lamang ng Middle East? Tingnan ang daloy ng pamumuhunan ng Public Investment Fund, PIF, ng Saudi Arabia. Sa pamumuhunan sa mga kumpanya ng teknolohiya sa Asya, malaking bahagi ang napupunta sa high-tech na larangan kasama ang Pilipinas. Ang Abu Dhabi Investment Authority ay nagbuhos din ng bilyon-bilyong dolyar sa industriya ng semiconductor at high-tech sa Asya. Hindi ito ordinaryong pamumuhunan, kundi isang estratehikong pagtiyak ng teknolohiya. Nagtanong ang isang estudyante sa harapan kung ano ang gustong matutunan ng Middle East mula sa Pilipinas. Ang modelo ng tech self-sufficiency. Noong 1980s, ang Pilipinas ay isang agrikultural na ekonomiya na walang yaman. Ngunit pagkatapos sa larangan ng high-tech electronics manufacturing, lahat ng aspeto ay naging world-class. Nakita iyon ng Middle East, ang modelo ng paglipat mula sa pagdepende sa yaman tungo sa tech self-sufficiency. Ang Middle East ay may pera ngunit walang karanasan sa tech self-sufficiency. Ang Pilipinas ay hindi mayaman sa yaman ngunit may karanasan sa pangunguna sa mundo sa pamamagitan ng teknolohiya. Ang pagkakaibang ito ang nagpapasya sa pagpili ng Middle East. Nagtanong ang isang estudyante na may pag-aalinlangan, maraming pera ang Middle East kaya maraming opsyon. Dahil dyan, isa sa pinakamagandang opsyon na lumabas ay ang Pilipinas. Tingnan ang pagtatasa ng mga strategist ng Middle East. Ang teknolohikal na kapasidad ng Pilipinas ay napatunayan na praktikal ang Pilipinas. Mas pinahahalagahan ng Pilipinas ang teknolohiya kaysa sa politika. Ang kooperasyon sa Pilipinas ay maaaring magbunga ng praktikal na resulta. Kaya't ang pamumuhunan ng Middle East
ay lalong dumadaloy sa high-tech sa Asya. Handa na ang pera. Ang problema ay walang teknolohiya na tunay na makakagawa ng panahon ng post-oil. Hindi na bumibili ng pangarap ang Middle East, kundi bumibili ng teknolohiya na maaaring maging katotohanan. Isa sa mga lugar na nagtataglay ng teknolohiyang iyon ay ang Pilipinas. Ang isang post-oil nation ay maaari lamang idisenyo gamit ang karanasan. Ang pamumuhunan ng Middle East ay isang estratehiya para sa kaligtasan. Ang Pilipinas ay umunlad upang maging isang bansa na self-sufficient sa teknolohiya. Kaya para sa Middle East, ang Pilipinas ay isang kinakalkulang opsyon. Nagtanong ang isang estudyante sa huli. Kaya magiging umaasa ang Middle East sa Pilipinas. Iyon ay isang relasyon ng kooperasyon. Hindi na lamang ang Middle East ang nagbebenta ng langis kundi naging isang lugar na kailangang tiyakin ang high-tech. Isa sa mga lugar na makakapagbigay ng teknolohiyang iyon ay ang Pilipinas. Ngayon, tingnan natin ang pinakakomplikadong relasyon ng Japan at Europa. Bakit gusto nilang pigilan at kailangan din nila ang Pilipinas? Ang Japan at Europa ay hindi nabigo sa kabaligtaran. Sila ay masyadong nagtagumpay. Ang problema ay ang paraan ng pagtatagumpay na iyon ang siyang humahadlang sa kanila na makapasok sa susunod na yugto at nauna nang pumasok ang Pilipinas sa landas na hindi nila kayang tahakin. Nagtaas ng kamay ang isang estudyante. Hindi ba mas advanced ang Japan at Europa? Iyan ay isang ilusyon. Ano ang pagkakatulad ng Japan at Europa? Ang kanilang mga ekonomiya ay matured na noong ika-20 siglo. Ang Japan ay isang manufacturing powerhouse na may sistema ng kalidad, nagtatayo ng matatag na lipunan. Nakumpleto na ng Europa ang modelo ng welfare state, may high-tech at kumpletong sistema. Ngunit ano ang problema? Ang kompetisyon ng ika-21 siglo ay hindi maaaring manalo sa paraan ng ika-20 siglo. Nagtanong ang isang estudyante sa likod, hindi ba mas mabuti kung matured na? Tingnan ang katotohanan ng Japan, super aging society, stagnant labor productivity, mabagal na digital transformation. Ano ang pangunahing problema? Kakaunti ang tao, ngunit hindi nagbabago ang sistema. Tingnan ang istruktura ng kumpanya, lifetime employment, sistematikong pagtutol sa pagbabago. Ano ang resulta? May teknolohiya, ngunit walang bilis. Nagtanong ang isang estudyante sa harapan, hindi pa ba world-class ang mga kumpanya ng Japan? Alam ng Japan na mas mabilis, mas nakatuon, at mas epektibo ang Pilipinas sa paghawak ng high-tech sa larangan ng electronics na dating pinangungunahan ng Japan sa mundo. Ngayon, ang ekosistema ng pagmamanupaktura ng Pilipinas ang nangingibabaw sa mga proseso ng advanced assembly, habang ang mga kumpanyang Hapon ay nakatuon sa mga materyales at kagamitan. Ano ang panloob na pag-unawa ng Japan? Hindi dahil hindi namin kaya kundi mas nakatuon ang Pilipinas, mas mabilis. Nagtanong ang estudyante, mabuti at matatag naman ang welfare ng Europa. Ang Europa ngayon ay nahaharap sa tatlong uri ng presyon ng sabay-sabay. Una, presyon na panatilihin ang welfare. Ang social safety net ay hindi maaaring bawasan. Pangalawa, presyon ng pinansyal, nagtatambak ang public debt. Pangatlo, presyon ng teknolohikal na kompetisyon, lalong lumalaki ang technology gap sa Amerika at Asya. Ang tatlong ito ay magkasalungat. Panatilihin ang welfare, tataas ang utang, bawasan ang utang, magiging hindi matatag ang lipunan, taasan ang pamumuhunan sa teknolohiya, kailangang magsakripisyo ng iba. Nagtanong ang isang estudyante sa likod, puwede namang reforma, ngunit hindi na kayang tiisin ng lipunan ng Europa. Ang pagsubok na dagdagan ang oras ng trabaho ay magdudulot ng matinding reaksyon. Ang pagsubok na bawasan ang welfare ay magdudulot ng politikal na instability. Ang pagsubok na baguhin ang pag-unlad ay magdudulot ng pagsabog ng salungatan sa lipunan. Ano ang resulta? Ang pagsubok na baguhin ang institusyon ay magdudulot ng mga protesta, ang pagsubok na ayusin ang istruktura ay matatalo sa halalan. Kung gusto mong bumilis, hindi pinapayagan ng sistema, ang Europa ay kasalukuyang nasa estado na kung gagalaw ay yayanig. Nagtataka, ang isang estudyante sa harapan, hindi ba nangunguna pa rin ang teknolohiya, ang karaniwang bottleneck ng Japan at Europa?
Ang Japan ay nakulong sa estrukturang demografiko at kultura ng organisasyon. Ang Europa ay nakulong sa estrukturang politikal at social consensus. Malawakang pagbabago, mabilis na pagpapatupad, magkamali at ulitin. Ang tatlong ito ay estruktural na napakahirap. Nagtataka ang estudyante, ano ang pagkakaiba ng Pilipinas? Hindi na matured ang Pilipinas noong ika-20 siglo, kaya't maaari itong tumalon sa ika-21 siglo. Nagbago ang mga patakaran ng laro, walang alinlangan sa sistema, nakatuon sa teknolohiya, walang kinatatakutan, ang pagtanggap ng mga pagkakamali ay naging ugali. Bilang resulta, ang Pilipinas ay nagtataglay ng pinakaangkop na istrukturang pang-ekonomiya para sa technological innovation. Nagtataka ang isang estudyante sa likod kung boboykotin ba ng Japan at Europa ang Pilipinas. Sa kabaligtaran, sa kasalukuyan, kung wala ang Pilipinas, ang mga advanced industry ng Japan at Europa ay hindi makakapagpatakbo ng advanced manufacturing. Umaasa ang mga kumpanya ng Japan sa supply chain ng Pilipinas. Ang Sony ba ay walang pabrika sa Pilipinas? Makakagawa ba ng pinakabagong produkto? Ang industriya ng sasakyan ng Europa ba ay walang bahagi mula sa Pilipinas? Makakagawa ba ng dekuryenteng sasakyan? Saan kukuha ang mga kumpanya ng Europa ng AI chips? Sa huli ay kailangan pa ring bumalik sa mga manufacturing hub sa Asia, kung saan ang Pilipinas ang sentro. Ang supply chain, ang pangunahing link ng pandaigdigang electronic supply chain ay nasa kamay ng Pilipinas. Kung wala ito, hihinto ang mga advanced industry ng Japan at Europa. Mga elektronikong bahagi. Ang mga kumpanya ng Pilipinas ay responsable para sa isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang supply chain. Tingnan ang supply chain ng Apple. Ang mga negosyong Pilipino ay nagbibigay ng mga pangunahing bahagi. Nagtanong ang isang estudyante sa harapan kung aaminin ba ito ng Japan at Europa. Ito ang pinakamahirap ngunit pinakatumpak na katotohanan. Tingnan ang ulat ng Ministry of Economy, Trade and Industry ng Japan. Para sa semiconductor self-sufficiency, nakikipagtulungan sila sa mga kasosyo sa Pilipinas. Tingnan ang estratehiya ng semiconductor ng European Union. Inilagay nila ang Pilipinas sa grupo ng mga pangunahing kasosyo, itinalaga bilang isang mahalagang aksis upang pag-ibahin ang supply chain sa kanila. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isang kasosyo sa kooperasyon at isang kinakailangang kasosyo. Nagtanong ang estudyante ng detalyado sa aling sektor sila nalampasan. Tingnan ang industriya ng electronics manufacturing. Hawak ng Japan ang merkado ng mga produktong electronics sa mundo noong 1990s. Ngayon, ang mga kumpanya at pabrika sa Pilipinas ang responsable para sa pangunahing pandaigdigang supply chain. Nagtanong ang isang estudyante sa likod, paano naman ang Europa? Tingnan ang advanced manufacturing. Napakalakas ng industriya ng sasakyan at makinarya ng Europa, ngunit sa panahon ng dekuryenteng sasakyan, kailangan nila ng mga baterya at semiconductors. Saan kukuha ang mga kumpanya ng sasakyan sa Europa ng mga advanced chips? Sa huli ay kailangan pa ring bumalik sa Pilipinas. Kaya ano ang ginagawa ng mga kumpanya sa Europa? Pinapalakas nila ang kooperasyon sa mga kasosyo sa Pilipinas. Ang pagiging matured ay isang pagpapala, ngunit isa ring hadlang sa pagbabago. Nakumpleto na ng Japan at Europa ang ika-20 siglo. Ang Pilipinas ay nakatuon sa teknolohiya ng ika-21 siglo. Kaya't lalong lumalaki ang agwat. Nagtanong ang isang estudyante, kaya magiging umaasa ang Japan at Europa sa Pilipinas? Umaasa na sila at patuloy na umaasa. Hindi nahuhuli ang Japan at Europa, ngunit nagbago na ang kanilang mga prioridad. Itinaya ng Pilipinas ang lahat sa teknolohiya at advanced manufacturing. Kaya sa larangang iyon, naging hindi na sila mapapalitan. Kaya aling bansa ang agad na matitinag kung wala ang Pilipinas? Magsimula tayo sa Timor-Leste. Ang Timor-Leste ngayon ay nahaharap sa presyon mula sa China sa pagtatalo sa teritoryo sa South China Sea. Ang kailangan ng Timor-Leste ay hindi diplomatikong suporta kundi tunay na kooperasyong pang-ekonomiya. Ngunit ano ang problema? Mahina ang manufacturing foundation ng Timor-Leste, mababa ang antas ng teknolohiya, kaya interesado ang Timor-Leste sa Pilipinas? Nagtanong ang isang estudyante sa likod,
Ano ang magagawa ng Pilipinas para sa Timor-Leste? Iyon ay ibang dimensyon. Ano ang mapagpasyang bentahe ng Pilipinas? Karanasan sa electronics manufacturing, pagiging handa sa technology transfer, at kalapitan ng geographical na posisyon. Tingnan ang kalkulasyon ng Timor-Leste, bawasan ang pagdepende sa China habang pinapanatili ang paglago ng ekonomiya. Ang resulta ay ang Timor-Leste ay aktibong umaakit ng mga negosyong Pilipino, nagpapalawak ng kooperasyon sa electronics manufacturing at serbisyo. Para sa mga negosyong Pilipino, ang Timor-Leste ay isang magandang opsyon upang pag-ibahin ang manufacturing base. Nagtataka ang isang estudyante sa harapan, paano naman ang ibang bansa? Tingnan ang Singapore. Ano ang alalahanin ng Singapore? Pinapanatili nila ang posisyon bilang financial hub, ngunit mahina ang advanced manufacturing at matindi ang kompetisyon mula sa mga kalapit bansa. Pinapalakas ng Singapore ang kooperasyon sa high-tech sa Pilipinas. Nagtanong ang estudyante, hindi ba kayang gawin ng Singapore ang sarili nito? Iyan ay issue ng sukat. Maliit ang Singapore, kakaunti ang populasyon. Para sa mass production ng semiconductors at electronics, superior ang Pilipinas, ang akumulasyon ng teknolohiya. Nangunguna rin ang Pilipinas. Nakatuon ng Singapore sa papel bilang transshipment hub at kooperasyon sa Pilipinas. Nagtanong ang isang estudyante sa likod, paano naman ang ibang rehiyon? Tingnan ang Eastern Europe, Poland, Czech Republic. Ano ang mga alalahanin ng mga bansang ito? Kailangan nilang lumaban sa banta mula sa Russia. Ngunit mahina ang industriya ng depensa, hindi rin matatag ang seguridad ng enerhiya. Ano ang dahilan kung bakit sila tumitingin sa Pilipinas? Ang Pilipinas ay nahaharap din sa katulad na geopolitical pressure ngunit nagtagumpay sa ekonomiya. Ayaw ng mga bansa sa Eastern Europe ng ordinaryong kasosyo sa kalakalan, kundi isang kasosyo sa technology cooperation. Maaari bang maging modelo ng pag-unlad ng ekonomiya ang Pilipinas para sa Eastern Europe? Nagtanong ang isang estudyante sa harapan kung ano ang pagkakatulad ng mga bansang ito. Timor-Leste, seguridad at ekonomiya, Singapore, high-tech, Eastern Europe, modelo ng ekonomiya, lahat ay mga salik ng kaligtasan. Nagtanong ang isang estudyante sa likod, hindi ito panandali ang fenomena, ito ay structural na pagbabago. Ang Timor-Leste ay nagpapataas ng pamumuhunan sa mga negosyong Pilipino, pinamalalim ng Singapore ang kooperasyon sa teknolohiya sa Pilipinas. Ang Eastern Europe ay natututo mula sa modelo ng Pilipinas. Nagtanong ang isang estudyante sa harapan, hindi ba maaaring maging self-reliant ang mga bansang ito sa huli? Kailangan na ng mga bansang ito ngayon, hindi 10 taon mula ngayon kundi ngayon. Timor-Leste, ang presyon mula sa China ay nagaganap. Kailangan ng Timor-Leste ng mabilis na kasosyo sa ekonomiya. Ang Pilipinas ang pinaka-practical na opsyon. Singapore, ang kompetisyon sa advanced manufacturing ay nagaganap. Kailangan ng Singapore ng kagyat na kasosyo sa teknolohiya. Ang kooperasyon sa Pilipinas ang pinaka-epektibo. Ang pagbabago ng ekonomiya ng Eastern Europe ngayon ay napakakagyat. Ano ang alternatibo? Ang modelo ng Pilipinas ang pinakakarapat-dapat na isaalang-alang, ang klase ay tahimik na panandalian. Nagtanong ang isang estudyante sa huli, kaya patuloy na magiging interesado ang mga bansang ito sa Pilipinas? Nauna na silang interesado at patuloy na interesado. Kumokonekta ang Timor-Leste sa ekonomiya sa Pilipinas. Nakikipagtulungan ang Singapore sa teknolohiya sa Pilipinas. Natututo ang Eastern Europe mula sa modelo ng Pilipinas. Para sa mga bansang ito, ang Pilipinas ngayon ay isang mahalagang kasosyo. Ngayon, tingnan natin ang ibang uri ng bansa. Ang mga bansang ito ay hindi pa gumuho, ngunit kung mali ang pipiliin ngayon, hindi sila makakalipat sa susunod na yugto. Sa sangang daan na iyon, ang Pilipinas ay naging isang huwaran. Nagtaas ng kamay ang isang estudyante. Aling mga bansa? Magsimula tayo sa loob mismo ng rehiyon, ang Pilipinas. Ano ang bentahe ng Pilipinas? Masaganang yaman ngunit mayroon ding limitasyon. Mahina ang kapasidad sa pagproseso, dating mahina ang advanced industry, ang ekonomiya ay dating nakasalalay sa presyo ng yaman. May karanasan ang Pilipinas sa paglikha ng isang advanced economy na hindi lamang nakasalalay sa yaman. Ano ang pinakagusto ng Pilipinas?
hindi ang maging isang bansa na nagluluwas ng hilaw na yaman, kundi ang sumama sa hanay ng mga bansang gumagawa. Tingnan ang pamumuhunan ng malalaking korporasyon sa Pilipinas, ang kooperasyon sa electronics manufacturing ay gumagana. Nagtanong ang isang estudyante sa harapan, ibang bansa, tingnan ang India, napakalaki ng merkado, malaki ang populasyon, ngunit mayroon ding limitasyon ang bansang ito, hindi pa matatag ang kalidad ng produksyon, kulang pa ang infrastruktura. Nagtanong ang estudyante, hindi ba napakalakas ng industriya ng India? Malakas ang IT services, ngunit mahina pa ang hardware manufacturing. Ang Pilipinas ay isang liwanag sa mundo sa hardware manufacturing, masaganang karanasan sa precision manufacturing, superior na kapasidad sa quality management. Ano ang pagtatasa ng India? Upang mapataas ang industriya ng pagmamanupaktura, kailangan nila ang karanasan ng Pilipinas. Tingnan ang pagpasok ng mga negosyo sa Pilipinas sa India. Ang malalaking kasosyo sa produksyon ay nagpapalawak ng mga pabrika sa India, ngunit nananatiling mahigpit ang ugnayan sa Pilipinas. Ang India, kasama ang mga negosyo mula sa Pilipinas, ay nangangarap na maging isang manufacturing superpower. Nagtanong ang isang estudyante sa likod, paano naman ang Malaysia? Tingnan ang Malaysia, nakaabot na sila sa isang tiyak na antas ng industrialisasyon, may Electronics Industry Foundation. Ano ang problema? Kailangan ng pagtalon tungo sa high-tech. Nagtanong ang estudyante, mayroon ding industriya ng semiconductor ang Malaysia, karamihan ay ang yugto pagkatapos ng disenyo at mahina pa ang advanced manufacturing. Ang Pilipinas ay nagtataglay ng kumpletong ekosistema mula sa disenyo, produksyon, hanggang assembly. Ano ang kalkulasyon ng Malaysia? Hikayatin ang Pilipinas na maging kasosyo sa high-tech industry. Isinasaalang-alang ng mga negosyo ng semiconductor sa Pilipinas ang pagpapalawak ng mga proseso pagkatapos sa Malaysia. Pinapalakas ng Malaysia kasama ang Pilipinas ang kanilang semiconductor ecosystem. Nagtataka ang isang estudyante sa likod kung ano ang pagkakatulad ng mga bansang ito. Mahina ang hardware manufacturing ng India. Ang Pilipinas ay dating lumampas sa pagdepende sa yaman, ang Malaysia ay nangangailangan ng pagtalon sa high-tech. Ano ang papel ng Pilipinas? Para sa India, kasosyo sa precision manufacturing. Para sa Malaysia, kasosyo sa high-tech. Nagtanong ang isang estudyante sa harapan kung ano ang espesyal na dahilan ng Pilipinas. Noong 1980s, ang Pilipinas ay isang agricultural na ekonomiya, walang teknolohiya. Ngunit pagkatapos sa larangan ng semiconductors, precision manufacturing, lahat ng aspeto ay naging world-class sa rehiyon at sa mundo. Nakita iyon ng mga bansang ito, ang modelo mula sa wala ay umakyat sa tuktok, ang paglago ay hindi natural na fenomena. May mga yugto ang teknolohiya, mabilis na nalampasan ng Pilipinas ang yugtong iyon, kaya't naging isang textbook ito. Ano ang pinakamalaking panganib ng isang umuunlad na bansa? Ang paghinto, alam mo ba ang middle income trap? Ang fenomena ng stagnant per capita income sa isang tiyak na antas. Maraming bansa sa Latin America ang nakakulong dito, ang ilang bansa sa Timog Silangang Asya ay hindi rin nakatakas. Nalampasan ng Pilipinas ang antas ng kahirapan noong 2000, nalampasan ang $2,000 noong 2010 at ngayon ay pumapasok sa hanay ng mga high-tech nations. Ang Pilipinas ay dumaan sa mga pagkabigo at tagumpay ng proseso ng pag-unlad kaya't makikita nila ang susunod na yugto. Nagtanong ang isang estudyante sa huli, patuloy bang kakailanganin ng mga bansang ito ang Pilipinas? Nabuo na ang isang estruktura ng kooperasyon. Ang industriya ng electronics ng Pilipinas ay konektado sa mga pandaigdigang negosyo. Ang modernisasyon ng industriya ng pagmamanupaktura ng India ay may partisipasyon ng mga kasosyo mula sa Pilipinas. Ang industrialisasyon ng Pilipinas ay itinulak ng malalakas na pamumuhunan. Ang high-tech industry ng Malaysia ay pinatibay sa pamamagitan ng kooperasyon sa Pilipinas. Hindi ito ordinaryong kooperasyon, kundi isang estruktural na koneksyon. Kung wala ang Pilipinas, napakahirap para sa mga bansang ito na makapasok sa susunod na yugto. Kung pagsasamahin natin ang lahat ng daloy na ito, ano ang makikita natin? Ang klase ay lubos na nanahimik. Narating na natin ang punto kung saan nakita natin ang Amerika, China, Russia,
Middle East, Japan at Europa kasama ang mga umuunlad na bansa. Ano ang karaniwang ginagawa ng mga bansang ito? Palagi nilang isinasama ang Pilipinas bilang isang variable, hindi kailanman iniiwan. Hindi ito emosyon kundi estratehikong kalkulasyon. Nagtaas ng kamay ang isang estudyante, kaya't ang Pilipinas ay naging superpower, iyan ay ibang dimensyon. Ang Pilipinas ay hindi isang tradisyonal na superpower, kundi isang emerging technological superpower. Isang bansa na hindi malaki ngunit nagpapatakbo sa buong mundo, humahawak ng sentral na posisyon sa supply chain, nangunguna sa ekosistema ng teknolohiya, nangunguna sa precision manufacturing. Ang kombinasyong ito ay natatangi sa pandaigdigang kaayusan. Bakit? Dahil nalampasan na ng Pilipinas ang kasalukuyang sistema ng klasifikasyon. Nagtanong ang isang estudyante sa likod, ano ang espesyal sa Pilipinas? Hindi kumikilos ang Pilipinas sa iisang bagay lamang. Karamihan sa mga bansa sa mundo ay nakikipagkumpetensya sa isang bagay, militar, pinansyal, isa sa dalawa. Pilipinas, nangunguna sa produksyon ng semiconductor at electronics, nangunguna sa ekosistema ng teknolohiya, pinakamataas na katumpakan sa pagmamanupaktura, mabilis na bilis ng inobasyon, geopolitics sa isang pangunahing posisyon. Kaya't ang pagbigay presyon ng mundo sa Pilipinas ay walang silbi. Nagtanong ang isang estudyante sa harapan kung natatakot ba ang mundo sa Pilipinas. Ang dahilan ng takot ay hindi dahil agresibo ang Pilipinas, kundi dahil may teknolohiya ang Pilipinas na hindi mapapalitan, maaaring ayusin ang supply ng electronics, maaaring baguhin ang daloy ng high-tech, maaaring manguna sa bilis ng inobasyon. Ang impluensyang ito sa mga superpower ang pinakasensitibo. Nagtanong muli ang estudyante, kaya't ang pagpapanatili ng distansya ay sapat na. Ganap na hindi iniiwan ng mundo ang Pilipinas dahil sa sandaling mawala ang Pilipinas, mapuputol ang supply ng semiconductor at electronics, hihinto ang industriya ng teknolohiya, hihinto ang produksyon ng mga produktong electronics. Ang Pilipinas ay isang hindi komportable ngunit hindi maaaring mawala. Iyan ang huling posisyon. Nagtanong ang isang estudyante sa likod. Hindi ito panandaliang fenomena. Ang dahilan kung bakit napapansin ang Pilipinas ay hindi dahil sa swerte kundi ang resulta ng estratehikong pagpili. Ang lokal na merkado ay dating maliit, ang diplomatikong impluensya ay dating limitado. Lahat ng masamang kondisyon na ito ay nalampasan sa pamamagitan ng teknolohiya, nakatuon sa produksyon, pagpapalaki ng ekosistema, pagperpekto ng precision manufacturing. Kaya itinuturing ng mga umuunlad na bansa ang Pilipinas bilang kasosyo. Itinuturing ng mga umuunlad na bansa ang Pilipinas bilang isang huwaran na kinakalkula ng mga superpower. Ang mundo ngayon ay nahahati sa dalawang uri, ang nagdidisenyo ng kaayusan at ang nagpapatupad ng kaayusan. Ang Pilipinas ngayon ay hindi humihinto sa pangalawang uri. Ang Pilipinas ay nasa posisyon na nauunawaan ang kaayusan at bahagyang nakakaimpluwensya dito. Hindi ito pagmamataas kundi isang katotohanang nangyayari. Ang klase ay lubos na nanahimik, hindi kumikilos ang mundo batay sa emosyon. Ang akumulasyon ng mga kalkulasyon ay magiging posisyon. Ang Pilipinas ngayon ay isang variable at ang variable ay hindi babalewalain. Ang Pilipinas ay hindi isang opsyon, kundi naging isang kinakailangang salik. Ang pagnanais na kontrolin ay patunay ng kahalagahan. Ang pagdepende ay patunay ng halaga. Hindi maraming lugar ang maiparehong dalawang bagay ng sabay-sabay. Maingat ang mundo sa pagharap sa Pilipinas. Ngunit ang mas tiyak na katotohanan ay kung wala ang Pilipinas, hindi makakapagpatakbo ang mga advanced industry. Dito nagtatapos ang kuwento ngayon, ngunit nagsisimula pa lamang ang paglalakbay ng Pilipinas. Hindi na tinatanong ng mundo kung paano kontrolin ang Pilipinas, kundi kung paano makipagtulungan sa Pilipinas. Hindi ito kwento tungkol sa pagdepende, kundi tungkol sa isang matatag na kasosyo sa bagong panahon. Ang potensyal na hawak ng bansang ito ay hindi banta kundi isang paanyaya para sa isang mas magandang kinabukasan para sa lahat. Salamat sa inyong panonood. Kung nakita ninyong kawili-wili ang pagsusuring ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. Ang inyong suporta ang aming gasolina upang patuloy na magbigay ng dekalidad na nilalaman.